Ako ang panganay at breadwinner. At sa loob ng 35 taon ng buhay ko, iisa lang ang papel ko sa pamilya, ang tagabigay ng pera. Pero kailan ba nila ako minahal? Kailan ba nila ako inalagaan? O baka naman, simulat sa pool, isang ATM lang talaga ang tingin nila sa akin. Lumaki akong hindi ramdam ang pagmamahal ng mga magulang ko. Kapag may bagong laruan sa mga kapatid ko, kapag may bagong sapatos, sa kanila lahat. Kapag may bagong damit, sila ang unang binibilhan. Ako, laging tira-tira at mga ukay-ukay na kupas na. Laging, pwede na yan. At laging, ikaw yung panganay, dapat matuto kang maging mapagbigay sa mga nakababata mong kapatid. Naalala ko pa nung grade 6 ako, graduation ko at top 4 ako sa klase. Kailangan ko ng sapatos dahil may butas na yung ginagamit ko. Akala ko magiging proud sila sa akin dahil top 4 ako at sa isip ko, baka bilhan nila ako ng sapatos kahit yung ukay-ukay lang, masaya na ako. Lumapit ako sa nanay at tatay ko. Sabi ko, "Nay, Tay, nag-top 4 ako." Tumingin lang si nanay sa akin na parang wala lang. Si tatay naman ni hindi ako tiningnan at patuloy pa rin sa pagbabasa ng dyaryo. "Oh, edi ano naman ngayon? Huwag mong ipagyabang sa mga kapatid mo na nag-top 4 ka. Dapat matuto kang magpakumbaba." Nagulat ako sa sinabi ni nanay. Nay, hindi naman ako nagmamayabang. Akala ko po matutuwa kayo ni tatay." "Nako, hindi kami matutuwa sa inaasal mo. Tingnan mo mga kapatid mo, malungkot dahil hindi naka with honors, kaya umayos ka," sabi ni tatay. Hindi na lang ako umimik pa, dahil siguro bata pa ako noon, akala ko tama lahat ang sinasabi nila nanay at tatay. "Ano kasi, Nay, Tay, pwede bang magpabili ng sapatos? Kahit yung ukay-ukay lang. May butas na kasi yung sa akin. Nakakahiya naman po kung yun ang susuotin ko sa graduation." "Ano ba naman yan, anak? Yung luma na lang yung suotin mo. O di kaya'y magtsinelas ka na lang. Wala tayong perang pambili," sabi ni nanay. Malungkot ako na sumang-ayon dahil baka papagalitan ako. Pero kinabukasan, nakita ko ang kapatid kong bunso. Binilhan siya ng bagong sapatos para sa graduation niya sa kinder. Gusto kong umiyak, pero nilunok ko na lang. Kapag humihingi ako ng kahit konting tulong para sa school, lagi ang sagot nila, "Dapat hindi ka maging selfish na panganay sa mga kapatid mo. Inuuna mo dapat sila at ikaw matuto kang mapagbigay sa kanila, ha?" Hindi ko maintindihan kung bakit sila ganun sa akin, kung bakit mas mahal nila yung mga kapatid ko kesa sa akin. Mula noon, natuto akong hindi humihingi ng kahit na ano. Hindi ako sinuportahan ng mga magulang ko sa pag-aaral simula nang mag-high school ako. Isang araw, diretsahan akong kinausap ng nanay ko. "Nako anak, wala ka namang mararating sa pag-aaral. Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng trabaho bilang kasambahay para makatulong ka sa gastusin ng mga kapatid mo." Masakit marinig iyon, lalo na galing sa sariling magulang. Pero kahit ganoon, hindi ko binitawan ang pangarap kong makapagtapos. Nilinaw nila sa akin na hindi sila magbibigay kahit piso para sa pag-aaral ko. Kaya wala akong ibang choice kundi tumayo sa sarili kong paa. Naging working student ako at doon ako swinerte. Ang advisor namin noong grade 6 ako ay may kilalang mayamang pamilya. Ipinakilala niya ako sa kanila at tinanggap akong stay-in na kasambahay, kapalit ng isang napakalaking biyaya. Handa nilang tustusan ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo. Hindi ko makakalimutan ang pasasalamat ko sa advisor ko at sa pamilyang tumulong sa akin. Sila ang naniwala sa kakayanan ko nang mismong mga magulang ko ang tumalikod. Pinaghusayan ko ang lahat,
ang paglilinis, paglalaba at anumang trabahong ipinagkatiwala sa akin. Kasabay nito, ibinuhos ko rin ang lahat sa pag-aaral ko dahil alam kong iyon lang ang tanging paraan para makaalis ako sa buhay na pilit ipinataw sa akin. Ironically, ibang tao ang tumulong sa akin para makapagtapos, hindi ang sarili kong magulang. Yung pamilyang iyon ang mas may malasakit sa akin. Sila pa ang nagsasabi, "Huwag ka munang magtrabaho bukas. Mag-focus ka muna sa pag-aaral dahil malapit na ang exam nyo. Kami na ang bahala." Samantalang ang sarili kong magulang, kinukuha pa ang maliit kong sahod. Sabi ni tatay, "Huwag kang madamot sa sahod mo. Para sa kuryente at para sa mga kapatid mong mag-high school na." Sabi niya. Akala ko walang kwenta yung pag-aaral pero para sa mga kapatid ko, handa nilang tustusan sila. At ako, sariling sikap lang at kinukuha pa yung sahod ko na nagsisilbing allowance ko sana. Napapaisip ako kung ampon lang ako, pero hindi, sarili ko silang kadugo. Pero gayon pa man, siguro dahil bata pa ako noon, nag-aasam pa rin ako na balang araw magiging proud sila sa akin at mamahalin din nila ako. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako at kalaunan, naging CPA at nakahanap ng disenteng trabaho. Akala ko dito na magsisimula ang ginhawa. Akala ko dito na nila ako ipagmamalaki bilang anak, hindi bilang bangko. Pero nagkamali ako. Bigla silang naging present. Bigla silang tumatawag araw-araw nung nalaman nilang may trabaho na ako. Hindi para magpasalamat at mangumusta, kundi para mag-utos na bigyan ko sila ng sustento kada buwan. Sabi ng nanay ko, "Responsibilidad mo yan bilang panganay. Utang na loob mo yan dahil pinalaki ka namin." Hindi ko napigilan ang sarili kong sumagot. "Ano pong utang na loob? Di ba po hindi nyo ako sinuportahan sa pag-aaral ko?" Tanong ko. "Kailan po ninyo ako tinulungan? Di ba po wala?" Natahimik sila at parang nabigla na nakasagot ako sa kanila. Biglang binaba nila yung telepono. Pero kinabukasan, galit na sila sa akin at nag-eeskandalo at pinagchichismis ako nila sa buong angkan namin. Dahil ayoko ng gulo, sa huli binigyan ko sila ng sustento pero yung sapat lang. Kalaunan, nakahanap ako ng oportunidad pa abroad. Mas malaking sahod, mas maraming pangarap. Akala ko dito na ako hihinga, pero imbes na kalayaan, mas mabigat na tanikala ang dumating. Pinagyabang ako nila nanay at tatay sa buong angkan. "Alam nyo ba na magiging mayaman na kami? Nasa abroad na ang panganay namin." Pagmamayabang na sabi nila nanay at tatay sa mga kamag-anak namin. Bigla akong nagkaroon ng responsibilidad sa aking pamilya at sa mga kamag-anak. May birthday, binyag, kasal, handaan. Sa akin sila lahat humihingi dahil palagi akong pinagsasalitaan na pamilya ko sila. Ako naman na parang tanga nagpapadala na naman ng pera. Kapag hindi ako nagpadala, sasabihin nila na ang yabang-yabang ko na kapag abroad lang nag-iba na ang ugali at napakaramot ko na raw. Na para bang naglaho na parang bula yung mga tulong na hinihingi nila sa akin tuwing may birthday at okasyon. Sa sobrang pagkabulag ko at uhaw sa pagmamahal ng aking pamilya o siguro sa sobrang pagkakondisyon nila sa akin, binigay ko lahat. Pinagawan ko sila ng malaking bahay at binilhan ng 2 kotse. Sabi nila para raw hindi mahirapan sa pagko-commute. Pinag-aral ko yung mga kapatid ko sa college. Pinatayuan ko sila ng isang negosyo para raw may sarili silang kita. Akala ko sapat na lahat ng yun. Akala ko doon na matatapos. Pero mali na naman ako. Ang negosyo, nalugi. Mga kapatid ko, nagbulakbol. Yung iba hindi nakatapos. Yung iba nakatapos naman pero ayaw maghanap ng trabaho. Ang bahay, ginawang palasyo ng mga luho nila.
May bagong sofa, bagong appliances. Lahat galing sa padala ko. Ang kotse, pangyabang lang pala at pampasyal-pasyal. At ako, pagod na pagod sa trabaho abroad. Nagalit ako ng husto at limitado na lang ang naging padala para lang sa pangkain at pambayad ng bills. Isang hapon, tumawag ang tatay ko. Narinig ko sa background ang sigawan, manok na nagtatakbuhan, mga tao na nagsisigawan. "Tay, nasaan ka?" tanong ko. "Sa sabungan." "At bakit?" Bigla siyang nagbago ng tono. "Anak, dagdagan mo naman ang padala." Turan niya. "Para saan?" tanong ko. Nakakahiya sa mga kumpare ko kung wala akong pangpusta. Parang may bumara sa lalamunan ko. "Tay, pinaghirapan ko yung mga pinapadala kong pera." Bigla siyang sumigaw. "Kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan sa abroad. Responsibilidad mong bigyan ako ng pambisyo." At ang pinakamasakit, sabi niya, "Kung hindi, sasabihin ko sa lahat na wala kang utang na loob na anak at wala kang kwenta." Nung gabing iyon, tumawag din ang nanay ko. Naririnig ko ang tawanan, ang tunog ng mga baso at ang yabang sa boses niya. "Anak, dagdagan mo rin ang padala para sa akin." "Bakit na naman, ma?" tanong ko. Nakakahiya sa mga amiga ko. Lahat sila na itreat sa spa at resort ng mga anak nila. "Ma, hindi ko tutustusan lahat ng luho ninyo. Dapat nag-focus na lang kayo sa negosyo at baka may pangluho kayo ngayon." Bigla siyang nagalit. "Luho? Karapatan ko to bilang nanay mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Wala ka namang utang na loob." Binaba ko na lang yung telepono. Buo na ang desisyon ko na hindi ko na sila bibigyan ng pangluho nila. Galit na galit yung nanay at tatay ko nung araw na yun. Makalipas lang ang 2 araw, tumawag ang kapatid kong lalaki. Parang proud na proud. Sabi niya, "Ate, nabuntis ko yung girlfriend ko. May pamangkin ka na." Tahimik lang ako. "Nga pala ate, dito na muna sa bahay yung girlfriend ko makikituloy at napag-usapan namin na magpapabinyag kami sa exclusive resort. Matagal-tagal pa naman ate, pwede mo pa yung mapag-ipunan." Napatawa ako sa gulat. "Resort? Exclusive?" "Oo, ikaw na bahala ate sa gastos." "Bakit ako?" Sabi niya naman. Ikaw naman yung mayaman ate, sagot mo na lang lahat. At saka ate, dagdagan mo na lang yung padala mong pera para sa amin. Total naman magkakababy na dito sa bahay, kailangan ng sobrang pera." At sa kanya sinabi ang pinaka nakakagalit. "Kung hindi mo kami tutulungan ate, parang wala kang pakialam sa sarili mong pamangkin." Sagot ko sa kanya, "Baka nakakalimutan mo na anak mo yan at ikaw dapat ang may responsibilidad, hindi ako, at maghanap ka ng trabaho para may pangtustos ka sa magiging anak ninyo, at hindi ko sasagutin yung pangbinyag sa exclusive resort na yan." Nagalit yung kapatid ko at akala nila uubra yung panggagamit nila sa bata para makahingi ng pera. Akala ko tapos na, pero tumawag pa ang girlfriend niya. Sabi niya, "Ate, ikaw na lang bahala sa mga gastos sa baby namin. Pamangkin mo naman to." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sabi ko, "At bakit naman ako?" Sabi naman ng girlfriend niya, Kasi ate, ikaw naman yung may pera. Padalhan mo na lang kami buwan-buwan para kay baby." Sinagot ko siya, "Responsibilidad nyo yan. Kaya dapat kayo ang magbuhay dyan. Magbibigay ako ng kaunting tulong pero hindi ako magsusustento sa inyo buwan-buwan." Tumawa siya. "Grabe ka naman ate. Totoo nga ang sabi ng kapatid mo, nagbago ka na. Napakawalang kwentang panganay mo naman. Hindi ka deserving tawaging ate." Doon ko na-realize ang lahat.
Ako na nga ang nagbigay ng lahat, ako na nga ang nagsakripisyo, nagpakahirap, pero ako pa rin ang walang kwenta, walang utang na loob, madamot at masama sa paningin nila. Tatay kong gusto ng pangsugal, nanay kong gusto ng pasosyal sa mga spa at resort at sa mga luho niya, kapatid kong gusto ng engranding buhay at girlfriend na makapal ang mukha manghingi. At ako ang alipin. Noon yun, pero hindi na ngayon. Mula noon, hindi ko na sila binibigyan ng kahit na ano. Sapat lang sa pangkain at pambayad ng bills, pang birthday, pang fiesta, para sa mga okasyon at pasalubong, wala na sila noon. Kahit na ano, wala na silang pangluho. At ako pa rin ang masama sa mga mata nila, pati mga kamag-anak ko, kinukontra ako. Dahil sa mga mata nila, wala na akong kwenta dahil hindi ko sila nabibigyan ng pera. Na para bang hindi sapat na bigyan sila ng bahay, kotse at negosyo. At kalaunan, kinut off ko na sila. Hindi ko na sila kinakausap at hindi na rin ako umuuwi sa kanila. Nagtayo ako ng sarili kong buhay, yung malayo sa kanila. Dahil nagising na ako sa katotohanan na pera lang yung habol nila sa akin at wala na akong pakialam kung sabihin pa ng iba na pamilya ko pa rin sila, pero hindi naman pamilya ang turing nila sa akin. Pagod na akong buhayin sila. Pagod na akong maging ATM at lalo na't pagod na akong mag-guilt trip. Gusto ko lang naman ng buhay na para sa sarili ko. Gusto ko lang naman ng katahimikan. At higit sa lahat, gusto ko lang naman maramdaman ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi ko alam kung selfish ba ako o kung sobra na talaga sila. Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, pipiliin niyo ba ang sarili ninyong kalayaan o magpapatuloy kayo bilang alipin ng sariling pamilya? Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong hango sa totoong buhay. Salamat sa pakikinig!